Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
sa spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. For several nights of crying that kahit habang ko umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang Autism OK Philippines. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH. Hoy, 10 minuto na ho, makalipas ang alas 5. Makinig ng mga balita at maaanghang na kuro-kuro sa radyo. Sa tamang balita, tama sa bayan, tambayan. With Raymond Dadpaas at Romel Fuertes sa paghahatid ng tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ay, Luzon, Visayas, Mindanao at siyempre kasama pa rin ho yung ating mga kabayan na nasa ibayang dagat. Tuloy ang ating balitaan. Sabado, April 18, kami yung mga kasama. Muli ako ho si Raymond Dadpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Si Congressman Ador Pleito, paring Romel, pinaparating ang pagbati sa iyo ng happy birthday. Salamat, Congressman Ador Pleito. Yung anak niya, si Mayor Yoyoy Pleito, sabay kami ng birthday. Ganon. Bukas din. Ayun, sige, Mayor Yoyoy. Happy birthday, Mayor Yoyoy Pleito. At syempre si Ka-Girly Pleito. Good morning, morning. Tama-tama, may bigayan dyan sa Santa Maria ngayong umaga. Sa mga miyembro ng TODA. Parang last batch na daw yun. Last batch na sila. Kaya yung mga hindi pa nakatatanggap, alam nyo na ang dapat gawin. Medyo may mga kahit pa paano paring Romel, maganda-gandang mga balita naman in the past few days and few hours. Siguro yung tingnan natin kung paano maging epekto nung sabi ng mismong Iran ang nag-anunsyo kasi
na totally open na daw yung Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. Ito yung daanan ho ng mga barkong kumukuha ng langis sa Middle East papunta dito sa lugar natin, dito sa Asia, dito sa Southeast Asia. Doon dumadaan, binuksan na ng to, wala na hong pangamba na yung mga nagpupunta doon. Kaya kita nyo, sabi ay doon sa report bumaba agad sa $88 per barrel mula sa more than 100. Bagsak agad sa $88. Sana naman dito sa Pilipinas mag-reflect agad. Mag-reflect kasi pwede, di ba? Ang anunsyo nila ay may 20 pesos na tapyas sa diesel. Pero kung bumagsak na sa $88, mas malaki sana ang reduction. Baka diba? pwede naman, baka naman. Sabi nila, dagdagan ang DOE na mismo magsabi kasi ito yung paring Romel, yung pinapayagan nilang parang replacement supply o yung parang para bang yung presyong benta na sa kanila sa atin ngayon ay doon sa projected na pagbili. Yan. Iyon ang nangyaring katwiran nila nung bakit nung tumaas ayun nagsara yung straight o nagsimula yung gera, next day nagtaas agad sila ng katakot-takot dito sa atin. Dahil nga daw ini-expect na nila na kapag sila'y bumili, mataas. Paano ngayon na bumaba? Ayan. Yun bang reflection ng o yung bumaba doon ay may reflection dito kagad. At saka mas mainam yata, parang Raymond, mismo si Presidente Marcos sa mag-aanunsyo Katulad nung nangyari nakalipas na linggo. Pero ba, sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, ang naunang pagtaya ng oil industry sources, mga naririnig niya, 8 to 10 pesos lang ang magiging reduction. Tapyas presyo. Ay naagapan nila, mabuti na lang Sinabi, hindi, 20. Hindi pwede. 20 ito ang computation namin, si Presidente pa ang nag-anunsyo. Ano pa magagawa nila? Wala silang magawa kundi sumunod. Ngayon, parang Raymond, ang malaking katanungan, paano kung halimbawang hindi si Presidente Marcos ang nag-anunsyo? Paano kung halimbawang naunang naging effective yung kanilang pagtaya na 8 to 10 pesos lang ang reduction? Kaya nga. Hindi ba? Samantalang sa katotohanan, sa computation ng Department of Energy, 20 pesos talaga ang dapat niyong ibaba. May git pa nga, sabi nung iba. Yan. Kaya ngayon, yun ang binabanggit. Sana, ano pa kasi malayo pa Diba? 100, yung nakita ko, mayroong 123, may 124, mayroon namang 120 kahit pa paano. Per liter ng diesel ang pinag-usapan. Diesel kasi medyo talagang sumipa ng husto. Sobra. Kung tanggalin mo yung 20 pesos next week, so bababa na sa 100. Almost 100 na lang. Malayo pa, paring Romel. Malayo pa. Baka, at saka yung $88. Sana magtuloy-tuloy ang paglupa ng tensyon. Yun lang ang inaasahan natin. Kasi, wala yung gera doon sa Iran, wala tayong magagawa doon kung talagang anuman ang kanilang magiging desisyon. Pero sana yung basta open lang yung Strait of Hormuz. Open lang yung Strait of Hormuz. Yung daluyan ng daanan ng mga commercial vessels. Maganda yung meron akong narinig yung foreign minister ng Singapore. Talagang yung si Krishnan Balafrisnan. Yung medyo mahaba yung pangalan Ang ganda ng paliwanag na dyan kung bakit daw ang Singapore hindi makikipag-usap sa Iran at hindi dapat isinasara ang natural na daanan gaya sa kanila kasi yung Strait of Singapore at Malacca hindi daw nila pinakikialaman yan dahil kumbaga open to all. Kahit sino pwedeng dumaan yan, especially yung trade. Kasi nga, pag sinara mo yan, ay wala. Hindi yun dapat. So, yan. Sana ganun. At asahan natin na sana maging magtuloy-tuloy itong sitwasyon na ito. At, siyempre, kung magtuloy-tuloy, ay mararamdaman natin. Kasi kung, yun na nga, yung projection na yung lumabas na $88 per barrel, malaking bagay yan. Abay, hindi yung biro,
Ang laki nun from almost parang $40 ang ibinaba. Aba, laking bagay. Sana bumaba pa doon At sa... dahil nga sa development na yan, malaking development na yan na paring Raymond, positibo tayo na mas malaki pa ang ibababa sa 20 pesos sa mga susunod na araw. Sana Ano nga, ba? sana nga. Oo, yan. Kaya kayo mga oil industry sources, sana wala na kayo maririnig na mas mababa pa sa 20 pesos per liter na reduction. Ayan, Yung, kumita na kayo. Kumita na kayo ng malaki. Kasi ang gobyerno daw may windfall profit ng umaabot ng 13 to 14 billion. Gobyerno lang yun. Sa tax pa lang yun. Nung tumaas yung presyo ng crudo, tumaas din ang kita nila sa VAT. Di mas malaki ang kinita ng mga oil companies. Kaya nga ampun na nung iba natin mga kababayan, pwede naman pala Pwede hindi naman. Hindi pala sa lahat ng pagkakataon itong mga oil company na ito ang masusunod Di ba? Kasi nasa gobyerno din ba? Pwede bang yan? Pwede bang may magawa tayo kung gobyerno? Related to that, ikaw ba may magawa ka kung sasabihin sa'yo ng gobyerno? Yes. Wala. Kita nyo si Congressman Saldico. May nagawa ba siya? Na hinanap siya ng gobyerno? Wala. Di ba? Ayan Pero meron pa rin nagsasabi na, di fake news yan. Hayaan na natin sa kanila. Kasi palibhasa sila. Doon kayo nabubuhay siguro. Paggising nila, bago matulog at sa kanilang paggising at hanggang sa kanilang pagtulog ay kumakain ng fake news. Kaya lahat isip na lang parang Raymond, isip ng isip kung paano ba tayo kikita. Paano kikita tuloy? Paano ba tayo makapagpalaganap ng fake news para gibain natin tong gobyerno na ito? Diba? Kaya lahat ng napapagod. Kaya lang lahat ng nakita ng balita, peke yan. Yan. Laging pessimistic na. Kumbaga, lahat kahit maganda, negative pa rin sa kanila. Pero ayan naroon na hawak ko ng otoridad sa Czech Republic sa Prague. Sa Prague. Dahil yun nga, 'di ba? Ang sabi nga nung doon sa siguro tingin ko naman kasi diyan paring Romel, nung na-confirm nila na sa Portugal si Ginoong Saldico. May tao na ng gobyerno nakabantay doon. Meron nang sumusubaybay sa kanya. Kaya lahat ng galaw niya ay namomonitor. Kaya siguro, yan, tumawid. Kita mo nga, di ba? Galing nga daw ng Portugal, pumunta ng Italia, pumunta ng France. At saka ganun talaga. Tapos, hindi habang buhay, parang Raymond, makakapagtago ka. Darating ang oras na ikaw ay matsyempohan din ng batas. Hindi na ito yung panahon na nagtago si Ping Lacson, Senator Ping Lacson. That was way back then. Iba na ngayon. Yes. Iba na ho ang technology ngayon. Dahil gaya niyan, sasabihin mo, doon sa Europe kasi, paring Romel, di ba? Tawid-tawid ka lang, sumakay ka lang ng tren, sumakay lang ng bus, pwede kang tumawid-tawid kasi interconnected naman yung mga yan. Kaya lang, kung nabubuntutan ka na, at gobyerno mismo ang humahanap sa'yo, hindi ka makatatakas Yes. Siyempre. Makapagtago ka, pansamantala lang. Pero hindi habang buhay. Kaya nga may tinatawag na the long arm of the law. Ayan. Has finally caught you. Yun. Sige. Magtago. You can run. But you cannot hide. Ayan. Diba? Kaya Ginoong Atong Ang. Isa pa si Atong Ang. Ginoong Atong Ang. You can run. But you can hide. Ganun lang ho yun. Lahat ho yan. Di ba? Lalong-lalo na yun. Well, ito kasi hindi naman natin sila hinuhusgahan. Ang sinasabi lang natin is once you are being targeted by the government, wala kang magagawa. Lalo pagka nagtago ka, sabi nga flight is the indication of guilt. Kung sa bagay, bakit ka nga naman magtatago kung wala kang kasalanan? Di ba? Haharap ka. Lalo pa yun, napakarami mong pera. Yun na nga. Si Ginoong Saldico, billionaire yan. Pwede kang umupa ng pinakamagagaling na abogado sa balat ng lupa. Pagtanggol ka lang hanggang sa dulo ng mundo. Si Ginoong Atong Ang, bilyonaryo din. Ba't kailangan mo magtago? Di ba?
Yun nga ang kuminsan kaya yung mga nagtatago-tago na lalong-lalo na kung nung una nung may hawak na kapangyarihan ay atapang-atapang, di ba? Tapos nung nagka-problema atago naman pala, ay wala. Medyo ano yun. Well, sinasabi nga natin, hindi natin sila hinuhusgahan. Kasi nga siyempre, wala pa namang wala pa namang decision sa kanilang mga kaso. Well, si Congressman Saldico ay meron ng warrant sa Sandigan Bayan. Dahil nga doon sa kaso nila I think yung kaso niya sa Mindoro pa lang yun Wala pa yung Bulacan. Sa San West, di ba? Sa San West. Wala pa yung Bulacan case nila and others. So ito yung pagkakataon na kung halimbawa bumalik siya at sagutin naman yung kanyang kaso. Yun ang kanyang magiging responsibilidad. At yung maalala mo paring Romel, yung sunod-sunod na video serye niya ng male-maleta. Yun na yung pagkakataon niya na ito yung time niya. Ito ang tamang forum para isalaysay niya kung ano yung kanya nalalaman. Kasi kung sino-sino yung inakusahan din niya doon Inakusahan niya si dating Speaker Martin Romualdez na siya ang naglagay sa kanya as chairman ng Marcos, House Appropriations Committee. Umabot sa opisina or kay Pangulong Bongbong Marcos yung akusasyon niya. Doon natin malalaman kung sabi nga ni Senator Ping Lacson paano mo itatrato yung ganun na totoo nga may video, may mga mali-maletang pinakikita. Kaya lang, di natin alam nasaan ba siya. Paano mo matanong? Paano mong i-articulate yung akusasyon mo? Hindi naman po pwede na akusasyon ka lang ng akusasyon. Kailangan tanungin ka. Di ba? At saka, yun nga, medyo ang magandang balita dito paring Romel, ang huling statement ni Senator Ping as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee ay baka pagsabayin na daw si Ginoong Saldico kung maibalik siya dito. Tapos tatawagin yung mga dating sundalo na nagsabing nag-deliver ng 805 billion. Ngayon, paring Raymond, meron na namang masasabi yung ibang magagaling. Bakit ngayon nyo lang ipapatawag yung grupo ng ex-Marines? Ang tagal-tagal na nilang nakatenga, nag-aantay lang ng tamang pagkakataon. Ang dami na ng ipinalabas na video, ang dami ng press con. Bakit ngayon lang naisipan ni Senator Ping Lacson na ikonsidera na sila ipatawag sa Blue Ribbon Committee, parang Raymond? Hindi, kasi nga, yung sinasabi nila, nakatali kay Congressman Saldico. So, ngayon, yung inaakusahan nyo na pinanggalingan ng mga mali-maleta at dinilibiran nyo ng maleta, eto na. Ayan. Tatanungin kayo doon, parehas. Kwento mo nga. Ayan, para totoo ba to? Diba? Magtugma-tugma ang inyong mga sinasabi. Paghaharapin sila. Ayun, at doon mo titimbangin, kasi doon mo naman totoo naman kapag nagharap yung dalawang panig, titimbangin mo kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. At kung sino sa kanila ang nagsasabi ng kasinungalingan. Ayun, malalaman natin. Sa oras na 5:26 ng umaga, DZRH Weather Bulletin. Makibalita tayo, kumusta ang init factor na mararanasan ngayong araw ho ng Sabado. Nasa ating linya mula sa Pag-asa Forecasting Center, Miss Lori De La Cruz. Miss Lori, magandang umaga. Welcome sa DZRH once again. Morning, Lori. Good morning at sa lahat pa ng ating mga tagapakinig. Ngayon nga po, posible pa rin ang mataas na mga heat index sa maraming lugar. Dito sa Metro Manila, Butuan City, Cavite at maging sa Maguindanao o sa Cotabato City, Maguindanao ay pwede po umabot hanggang sa 42 degrees Celsius ang highest na heat index today. So nasa danger level ho yan, kaya patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Hanggat maaari po, iwasan muna yung mga rigid activities pagdating sa tanghali at early afternoon. At ngayon po, wala naman po tayong malawakang pag-ulang inaasahan. So, medyo suppressed pa rin yung mga convective activities or pag-ulan sa bansa. At dahil dyan ay mainit at malinsang panahon pa rin ang mararanasan. Wala rin po tayong bagyo ngayon sa loob ng PAR. Yung minomonitor natin si Typhoon Sinlaco na nasa labas ng PAR ay papalayo po ito or unti-unti na po itong lumalayo lalo. So, wala po itong
epekto sa anong bahagi ng ating bansa. Miss Lori, dito sa Metro Manila ba, ano yung in-expect natin na heat index? 40? 42 po. 42 degrees Celsius. 42, mataas din okay. Sige. Salamat Miss Lori at teka, saan ba yung binabanggit kahapon na may mga inuulan na portion sa Batangas? Yung mga ganitong pagkakataon ba kapag umulan sa sobrang init, saan ba ito nanggagaling Miss Lori? Most likely, mga localized lang po siya na pag-ulan or thunderstorm. In a way, in layman's, para lang po siyang yung water cycle, yung natural water cycle. Pero hindi po siya cause ng mga malalaking weather system. Hindi siya sustained na pag-ulan. Kumbaga ito, panandalian lang siya. Yes, apo. Alright. Salamat Miss Lori at magandang umaga. Good morning po. DZRH Weather Bulletin. Si Miss Lori de la Cruz mula sa Pag-asa DOST naghatid sa ating oras na 5:28 na ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa
Hoy, bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, Massive Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan sa ating balitaan, 5:35 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Pag-uusapan pa ng House Justice Committee kung paharapin nila sa susunod na impeachment hearing si dating Ombudsman Samuel Martires. Ayon kay Representative Terry Redon, nananatili naman bukas ang komite para pakinggan ang panig ni Martires at bigyan linaw ang mga akusasyon ni Ramil Madriaga laban sa kanya. Bukod kay Martires, tatalakayin din ng komite kung ipapasabpina sina Colonel Raymond Lechica at Colonel Dennis Nolasco. Gate ni Ridon, may karapatan ng mga nabanggit na personalidad na sumagot sa formal na forum at katunayan ay maaari silang magtungo sa komite para humiling na paharapin sa susunod na pagdinig. Wala pang katiyakan kung padadalo sa susunod na impeachment hearing ng House Committee on Justice ang self-confessed bagman ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Ayon kay Congressman Joel Chua, sa ngayon ay wala pang paiwating si Madriaga kung harap ito muli sa pagdinig ng Kamara. Git ni Chua, maaaring parapin muli sa Kamara si Madriaga kung hihilingin ng ilang miyembro ng komite ng karagdagang pang pagdinig para sa naturang testigo. Gayunman, naniniwala ang mambabatas na extensive na ang naging pagtalakay ng House Justice Committee sa supplemental affidavit ni Madriaga sa hearing noong araw ng Martes. Kung Joel Chua, sir. Sa ngayon po, wala pa pong pahiwatig na siya po ay haharap unless meron pong mga miyembro na magnanais ng additional hearing para po kay Ramil Madriaga. But insofar as we are concerned, medyo extensive na po yung mga naging discussion. Kasi uulitin ko po, limited lang naman po yung aming pagtatanong, limited lang kami sa clarificatory questions. Si Manila 3rd District Representative Joel Chua sa panayam ni Deo Macalma. Magpo-boxing pa yata sila ni Mayor Baste si Ramil Madriaga, hindi ba? Nako, wag nang patulan yung mga naghahamon ng suntukan. Kaya pumasa si si Ramil Madriaga wala din naman. Boxing. Sige, boxing tayo. Wala din naman yan. Nakailang hamon na ba yung, yung tanong isa? Tanong natin kay General Torre.
Ibinungkay ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang pagpatupad ng structured na weekly schedule para sa legislative duties at potensyal na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panukala ni Lacson, ang impeachment proceedings ay isasagawa tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes simula alas 3 ng hapon. Ang regular session naman, anya na kapulungan ay gagawin tuwing Martes at Huwebes, habang ilalaan naman ang umaga ng kada araw sa mga committee hearing at paghahanda ng mga senador. Gihit ni Lacson, ito para maiwasan ang institutional paralysis, lalo't maaari anyang maantala ang core functions ng Senado kung araw-araw gagawin or isasabay ang impeachment hearing sa plenary session. Suportado naman ng Malacanang ang mandato ng Commission on Audit o COA kay Vice President Sara Duterte na ibalik ang 73 milyong pisong ginastos sa confidential fund ng kanyang tanggapan. Ito'y sinabi ni Palace Press Officer UC Claire Castro matapos pagtibayin ng COA ang Notice of Disallowance laban sa Office of the Vice President at ibasura ang inihaying petition for review ng Vice Presidente at ilang opisyal ng OVP. Ayon kay Castro, dapat sundin ni VP Sara at ng mga opisyal ng OVP ang kautusan ng COA sa uli ang nasabing halaga na bahagi ng kino-question confidential funds. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin mula sa corruption ng pamahalaan at managot ang dapat na managot. Pinayagan ng Manila Regional Trial Court Branch 30 na makapagpiyansa si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. dahil sa kasong may kaugnayan sa pagpapay sa isang Pasito Libron noong June 2019. Sa 27 na resolusyon ng Manila RTC, itinakda ang piyansa ni Teves sa halagang 500,000 pesos. Samantala, tig 250,000 naman ang itinakdang piyansa para sa kapwa akusado nitong sina Richard Cuadra at Rolando Pinili. Sa desisyon ng hukuman, nabigo ang prosekusyon na patunayan na matibay ang ebidensya laban sa tatlong akusado. Sa kabila nito, hindi pa rin makakalaya si Teves dahil sa isa pang kinakaharap na hiwalay na kaso. Ayun, yung linawin natin na yung mga supporters ni dating Governor Roel Digamo, wala hong kinalaman itong kasong ito. Ibang Iba kaso ito. Nauna yan. Nauna yung kasong yan na kinakaharap ni dating Congressman Arnie Teves. Pinaigting naman ng Philippine National Police ang manhunt operations laban sa gaming lord na si Charlie Atong Ang matapos itong makaiwas sa pag-aresto noong nakarang linggo. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, paliit na ng palit ang mundong ginagalawan ni Ang habang nagpapatuloy ang pagtugis ng mga otoridad. Sinabi ni Remulla na kahit makalabas pa umano ng bansa si Ang, iharap pa rin ito sa red notice mula sa International Criminal Police Organization o Interpol. Batay sa impormasyon ng kalihim, palipat-lipat lamang sa ilang bahagi ng Calabarzon kasamang maliit na grupo at gumagamit ng iba't ibang sasakyan upang makaiwas sa mga otoridad. Nagbabala rin ang kalihim sa mga taong kumakalinga o nagtatago kay Ang dahil maaari din silang maharap sa kasong harboring a fugitive. Naharap si Ang sa 3 warrant of arrest na inilabas ng korte sa Batangas at Laguna kaugnay ng kidnapping at pagpatay sa mga sabongero. Inanunsyo ng Department of Education na sa June 8, 2026 ang opisyal na pagbubukas ng school year 2026-2027 para sa mga pampublikong paaralan. Ito ay kasunod na pagpatupad ng 3-term school calendar sa ilalim ng DepEd Order No. 009 Series of 2026 na pinirma noong April 10. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, magtatapos ang school year sa April 8, 2027 upang mabuo ng 201 class days mula unang termino hanggang sa ikatlong termino. Layunin ng bagong sistema na mapabuti ang tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga mag-aaral, mapagaan ng workload ng mga teacher at maging mas epektibo ang instructional periods. Papayagan din ng mga pribadong paaralan at state universities na mag-adapt ng 3-term calendar sa kondisyon na masusunod ng required number of class days na 200 hanggang 250
20 days. Sakop din na reforma ang Philippine School Overseas na may mahigit 25,000 mag-aaral sa 10 bansa, karamihan sa Middle East. Kasabay nito ipatutupad din ang Strengthen Senior High School Program at mga bagong patakaran sa classroom assessment at grading system. Bukod sa bouquet ng gulay na iniregalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinagluto din niya ang kanyang may bahay sa kanilang 33rd wedding anniversary. Sa video na inilabas sa Facebook ng Biyernes, ipinakita ni Pangulong Marcos na lutong bahay ang kanilang hapunan. Ayon sa Pangulo, ang ginawang o ang anniversary dinner ay ginawa sa makalumang paraan na may kasamang pagmamahal, kabilang na inihandang pagkain ang roast chicken, vegetable soup, salad at carbonara. Ibinunyag din ng Pangulo na siya mismo ang nagluto ng pagkain sa tulong ng isang chef. Makikita sa video ang Pangulo habang naghihiwa ng kamatis, nagpapakulo ng sabaw at personal na nanggigiling ng paminta para sa pasta. Ipinaliwanag din niya ang kaibahan ng ordinaryong paminta at toasted pepper. May palang ganun na anya'y mas mabango matapos itong i-toast bago gilingin o yung inano muna. Sa Ilocano, kinirog muna. Kinirog, sinangag. Sinangag muna yung yung paminta. Sa hiwalay na mensahe, nagpasalamat naman si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang asawa at sinabing muli siyang pinasaya nito sa kanilang espesyal na araw. Latest video yan, parang Raymond. May magsabi na naman, hindi, tagal ng video yan. Hindi, AI yan. Ay, nako. Ganap ng operational muli ang EGOV PH Super App matapos mag-down ang system nito dulot ng biglang pagdami ng gumagamit nito. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, tumagal ng 2 araw ang naging pagkantala sa serbisyo matapos dumami ang sabayang transaksyon sa aplikasyon. Ayon kay DICT Undersecretary David Almirol Jr., na overwhelm ang kanilang servers lalo na matapos silunsad ng mga bagong features ng app. Dahil dito nagsagawa ang ahensya ng server capacity expansion upang maiwasan na muling pag-crash ng sistema sa oras na tumaas muli ang bilang ng kanilang users. Naghatid sa ating oras na 5:45 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Sa spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. For several nights of crying that kahit habang ko umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang Autism OK Philippines. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang no contact. Ay, ang oras natin 5:49 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. 8 bangko sa Pilipinas ang napabilang sa pinakabagong Forbes World's Best Bank 2026 list. Nanguna sa talaan para sa bansa ang digital lender na Maribank Philippines. Patuloy ng lumalakas na pagtangkilik ng mga Pilipino sa app-based banking services. Kasunod ng Maribank ang GoTime Bank, Bank of the Philippine Islands o BPI, Union Bank of the Philippines, Maya Bank, Metro Bank, Land Bank of the Philippines at Philippine National Bank. Batay sa ulat, 3 sa nangunang 5 bangko ay pawang digital bank kabilang ang Maribank, GoTime at Maya. Ipinapakita nito ang pagbabago ng kagustuhan ng mga mamimili tungo sa mas mabilis, madaling gamitin at mobile first na serbisyong pinansyal. Ang banking o ang ranking ay batay sa survey ng mahigit sa 54,000 respondents sa 34 na bansa na isinagawa ng statistika katuwang ang Forbes mula Oktubre hanggang Nobyembre 2025. Sinuri ng mga kalahop ang mga bangko batay sa 5 pangunahing aspeto: tiwala, terms and conditions, customer service, digital services at kalidad ng financial service. Ayon sa Forbes, nananatiling pinakamahalaga sa mga customer ang tiwala, kasunod ang digital capability at customer service. Patayan 5 bata matapos na malunod habang naliligo sa isang stagnant water pond sa Barangay Ponoroganan sa Marawi City. Isinugod pa sila sa ospital, ngunit ayon sa mga tauhan ng Marawi Disaster Risk Reduction and Management Office, idiniklara ang grupong dead on arrival. Kilala mga biktima na sina Rainya Dobar Tukal, 11 anyos, Norol Iman, 10 taon, at 3 iba pa na pawang mga menor de edad. Batay sa investigasyon, uling nakitang magkakasamang nagtungo ang mga bata sa lawa habang nakita din sila na lumalangoy lang sa mababaw na bahagi ng tubig kasama ang isa pa nilang kalaro. Ngunit na makita nila ang lumulutang na lumang refrigerator na walang pinto. Sinakyan umano ito ng mga bata at sinagwan hanggang sa sila ay makarating sa malalim na bahagi ng stagnant water pond. Nang tumawbang ref, ayun, nahulog sa tubig ang mga bata at pilit na lumalangoy pabalik sa pampa, ngunit sila ay nalunod. Patay din ang 10 miyembro ng Dawla Islamiyah Mauti Group sa inilunsad na law enforcement operation sa barangay Bangapantar, Marantao, Lanao del Sur.
Batay sa report, natunugan ng mga sospek ang puwersa ng gobyerno bitbit ang warrant of arrest sa kasong murder, homicide, kidnapping at serious illegal detention. Kabilang sa mga nasawi ang kanilang leader na si Amirul Mangurangka Usman, 5 pang lalaki at 4 na babae, habang wala namang nasawi sa hanay ng government forces sa nangyaring insidente. Na-recover sa lugar ang iba't ibang klase ng armas, isang granada at ligtas na nasagip ang isang taong gulang na sanggol na nasa kustodiya ng mga otoridad. Ayon sa PNP at AFP, ang mga sospek ang nasa likod ng pagpatay sa mga sundalong namamalengke lamang noong January 23 sa naturang probinsya. Sa ngayon, mas pinaigting pa ng otoridad ang isinasagawang checkpoint operation sa Lanao del Sur, Maguindanao provinces at iba pang karatig na probinsya. Naantala naman ang biyahe ng isang eroplano ng Cebu Pacific patungong Puerto Princesa City dahil sa bomb joke ng isang pasahero. Ayon sa Iloilo International Airport, matapos ang insidente, agad pinababa ng mga otoridad ang mga apektadong pasahero. Ininspeksyon din ang paliparan at nakumpirmang walang bomba o anumang panganib na material sa lugar. Sa ilalim ng Presidential Decree 1727, ang paggawa ng anumang maling impormasyon o biro, kabilang na ang bomb joke, ay may parusang hanggang 5 taong pagkakakulong at multang aabot sa 40,000 pesos. Arestado ang 2 individual dahil sa illegal na pagbiyay ng 7,000 litro ng diesel sa San Mateo, Rizal. Ayon sa Philippine National Police Highway Patrol Group, depektibo ang ilaw ng close ban na sinakyan ng 46 anyos at 18 anyos na mga sospek, dahilan para ito'y harangin. Sabi ng PNP HPG, bigo ang mga sospek na makapagpresenta ng valid driver's license at vehicle documents. Nang inspeksyonin ang sakyan, dito nakita ng mga otoridad ang 8 containers na ayon sa mga sospek ay gamit na mantika, ngunit nabiripikay na pag-alamang diesel ang laman ng mga ito. Sa parehong araw, na-discovery ng PNP ang umano'y isang storage facility para sa mga undocumented petroleum products sa ikinasang follow-up operation sa parehong lugar. Inaresto ng mga intelligence operatives ng Bureau of Immigration ang isang Indian national na sangkot sa illegal lending scheme. Kilala ang suspect na si Love Sprit Singh, 24 na taong gulang, na naaresto sa isang palipapa sa barangay Mambungan, Mayamot, Antipolo City. Ayon sa immigration, hindi na ipakita ni Singh ang kanyang pasaporte at visa kahit siya isang may tuturing na undocumented alien. Natuklasan sa record ng BI, si Singh ay isang hindi kanais-nais na alien o undesirable alien dahil umano sa kanyang mga pagkakasangkot sa illegal na pagpapautang. Nasa custody na ng BI Warden Facility si Singh habang hinihintay ang deportation order laban sa kanya. Ay, kumusta ho? Good morning yung mga taga-PNP diyan sa Camp Crame at sa Camp Bado Dangwa. Makinig! Nauuso Inireklamo ng rape ang isang police officer sa loob mismo ng Cordillera Administrative Region Training Center sa Teachers Camp sa Baguio City. Sa reklamo ng isang babaeng police trainee, unang nangyari ang panghahalay matapos siyang ipatawag ng opisyal sa barracks nito sa pagitan ng 1:00 at 2:00 na madaling araw noong January 20, 2026. Naulit ang pang-aabuso sa parehong oras ng muling utusan ng trainee na mag-report sa quarters ng suspect noong February 8, 2026. Sa kasalukuyan, naisampa na ang formal na reklamo sa Kaukulan Prosecutorial Office at sumasailalim na rin ang suspect sa administrative investigation. Mariing kinundina ng PNP Training Institute ang nasabing insidente at tiniyak na hindi nila pinaintulutan ng anumang uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan sa loob ng kanilang hanay. At sa balitang showbiz, hindi pa man tapos ang pagpapasiklab ng K-pop girl group na BINI sa Coachella. May panibago na namang aabangang performance ang kanilang fans. Sa isang social media post, inanunsyo ng grupo na sold out na ang tickets para sa kanilang BINI Signals World Tour sa Maynila. Magaganapin sa ika-20 ng Hunyo sa SM MOA Arena. Sunod silang magtatangal sa Seaside Cebu Arena sa
July 11. Habang kabilang naman sa kanilang international stops ang US, Canada, Netherlands, ngayon din ang Italy, France, United Kingdom, Singapore at Taiwan. Samantalang ngayong araw ay balik entablado ang BINI para sa muling pagtatangal sa second weekend ng Coachella. Sa balitang sports, mas tinodo pa ni Pinay tennis star Alex Ayala ang kanyang paghahanda para makabawi sa 2026 Motoa Madrid Open. Ang Madrid Open na arangkada sa April 21 hanggang May 3 sa Spain ay mas mataas na torneo kaysa Linz at Stuttgart Open na parehong hindi na pagtagumpayan ni Ayala. Sa score na 4-6, 5-7, bigo si Ayala na manalo sa second round ng Linz Open sa Austria kung saan nakarap niya si 2017 French Open champion Jelena Ostapenko ng Latvia. Nasundan ito ng isa pang pagkatalo sa first round ng Stuttgart Open sa Germany sa kamay naman ni dating US Open runner-up Leylah Fernandez sa score na 1-6, 4-6. Bagamat sunod-sunod ang pagkabigo, umaasa si Ayala na muli siyang makabangon sa Madrid Open para may angat muli ang kanyang pwesto sa Women's Tennis Association o WTA rankings. At syempre, Boss Ray Nadar. Good morning, Ray Nadar. Oy, kumusta ito? May may pinaplantsa daw na negosyo diyan sa Ilocos Good morning ho. Yeah. At siyempre muli yung huling bigayan ng ayuda sa toda ni Kong Ador Plato. Ngayon ho yan gagawin. Sa Santa Maria, Bulacan po yan, ha? Ngayong umaga ho. Ayan, kaya yung mga toda dyan, alam nyo na ang dapat pag-ugnayan kayo sa inyong presidente at sa sekretarya. Ano ba ito? Ayan din yata. Ayan, sige. Yan din yung kay kanina. Ha? Ay, kasi nakita ko na yan kanina. Yan din. Parang yan din yung nakarating ko. Salamat. Ang bago lang yung kandila. Tignan nyo, next, pag may birthday, tanda. O kaya nga. May pangalan. May pangalan. Salamat ulit. Kaya nga. Again, maraming salamat. Happy birthday, paring Romel. Maraming salamat, paring Raymond. Sabi ko kanina. Ito may humahabol pa, oh. May humahabol pa. Gusto rin bumati. Ganito pala ang feeling pagka 40 ka na. Ha? Ikaw naman, hindi ka mabiro. Tumatawad pa eh. Okay. Alright. Tulad nga nung sinabi ko kanina, your greetings are good, but my GCash is always available. Salamat sa lahat na nakaalala. Salamat sa lahat ng mga si bumati. Tina, si Ara, si Kisses, si Mamalu, ito si Pogi. At si Kuya Bong. Thank you, paring Raymond. Ayan, happy birthday, paring Romel. At syempre lahat ng may mga pagdiriwang sa araw na ito. Syempre binabati rin namin kayo. Birthday rin advance kay birthday kay Mayor Yoyoy Plato. Dating mayor ho ng Santa Maria, Bulacan. Sa 6th District ng Bulacan. At syempre, teka muna, si Strawberry Lopez. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan. At saka si Sweetie Pie. Ano ba ito? Kala ko naman magkaiwala. Isang tao lang pala. Tawagan niyo lang yon, Francis. Kuha ko, Sweetie Pie. Sige. Good morning. Good morning. At muli, happy birthday, Fred Silim, yung maro ni Senator Jinggoy Estrada. Oy, Florante Rosales. Magandang umaga sa iyo. At saka kay Senator Lito Lapid. Ayan. Yan. Kasama lagi ito si Chiesa CEO Mark binabati ka rin ni kaibigan mo, bilyonaryo. Si Yusek Ray Marfil ng Bilyonaryo News Channel. At syempre yan sila Hil Kabakungan, si Idol, sila Marlo Dolisay, at yung ibang mga kaibigan natin yan, sila Marlon Ramos, sila Dexter Ganibe, at si Dindo Matini. Magandang umaga ho sa ating lahat.
In the meantime, yan na ho ang kabuuan ng ating balitan ngayong araw ho ng Sabado. Siyempre, susunod ang palatuntunang advokasya nila Tina Nolasco at Kuya Bong Ariola ng PCSO. In the meantime, kami naman ho ang inyo nakasama sa nakalipas na balitan, Raymond Dadpaso. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. 2 minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. This time check is brought to you by Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tinesting